Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so ito ho, isa ho sa mga staff daw po ni Senator Robin Padilla. Nako, alam niyo ba nangyari diyan sa Senado? Nako, naireklamo, nai-report po na nagchuchongke sa loob ng premises within the Senate premises. Yan. Kaya ito nga, ay nga rito sa balita o kanina ng ABS-CBN, Robin Padilla's office, Senate probe aides, alleged MJ use in premises. Ito, sabi, to be honest, ito yung salita to ng abogado. To be honest, yung may subject employee na parang mini-mention, we required her, aba naman, babae pa pala ho, babae, to submit a written notification. Aba, nagpapasubmit si attorney. Yung attorney ni Robin Padilla, yung ganun yung buhok. Mabait yun eh. Si attorney Jurado, kawawa yun, nung binastos ni Duterte. In-appoint, tapos sinumpong ng kabastusan. Yan yung nagyayabang sa harap ng mga tao nun. Tapos right on the spot, tinerminate niya yun. Grabe, nakakaawa. Malaking kahihiyan para sa isang lawyer na napakabait. Yun, grabe ginawa ni Digong doon. Tapos support pa rin sa kanya. Grabe. Ako nung batukan ko si Digong, ayaw ka, pinahiya mo ako. Pakak! Walang kabog-abog. Diba? Gusto mo lang masabi na meron kang nakaya may kamay na bakal ka. Yun, yung abogado na yun. Sabi niya rito, balikan lang natin. Sabi diyan, pinagsasubmit daw po nila ng notice of explanation. Okay, ng NTE. Ikaw ba itong binabanggit dito? Sabi niya. We gave her 5 days to explain kung siya yung mini-mention. Teka naman muna, parang ang labo naman nun. Di ba? So yung naglabas ng report, hindi pala sigurado kung yun ba yung taong tinutukoy. Pero ano ba yung nangyari? Ito kasi yun sabi, sa media reports, claim that OSAA, ito yung Sen Office of the Senate Sergeant at Arms personnel, had traced, so taga-OSAA, na amoy niya, yung amoy chongke yung babae, doon po sa opisina ni Robin. Baka naman hindi po yung babae, baka naman po si Robin yung bumabatak. O, di ba? Yun na nga, sinasabi nga, vape daw. Pero alam mo ba, Gemma, meron din po silang isa pang palusot dyan, tingnan nyo maya-maya. Sabi rito, where a staffer was found empty-handed in a bathroom. Aba naman, bakit sa bathroom na? Di ba? Syempre, pag may pumunta sa office ninyo, normally, lalabasin mo yan. May pintuan yung opisina nyo. Eto ba, sabi niya, Jurado said, their only basis for asking a particular staff member for an explanation were the clues in the news report. Pero di rin kami sure kung siya yung mini-mention doon. So, to give her due process, mag-explain ka. Dapat lang, di ba? Pagpaliwanagin. Tingnan mo, baka ikaw yung mini-mention dyan. Anong masasabi mo? Despite the fact na yung OSAA, wala namang sinabi na may insidenteng ganon nangyari. Parang ang labo sa denial. So, he declined to name the female staff member pending her submission. So, Jurado added the report that he was supposedly summoned to the OSAA and that he filed a complaint was not quite accurate. Yun. So, ito po yung sulat ng Senate Secretary. Yan, statement of the Senate Secretary. Several news articles reported yesterday, 13 August 2025, an incident involving the alleged use of MJ by a Senate staff member inside the Senate premises upon the instruction of Senate President Francis Escudero. I directed the OSAA to immediately conduct an investigation into the matter. Today, the OSAA has submitted its report on the incident. As instructed by Cheese, we have provided a copy of this report to the Office of Robin Padilla for their information and appropriate action. Ito. So, upon instruction of Cheese, we are providing, Your Honor, a copy of incident report. Diba? So, may incident report naman po Diba? Ngayon, sinasabi nga doon, meron pa akong isang nabasa. That's right. Merong joint session. Alam niyo naman yung ni Yorme, di ba? Yung ganyan ang tawag yan, Tama ba?
Ganon, ganon. Diba? Akala ko okay lang yun. O ganon. 2 joints, ganyan. So, may joint session. Sabi ko, nako, yung kahiligan ninyo sa marijuana. Kahiligan ninyo sa, ni Robin sa pagsusulong ng medical marijuana. Kasi alam nyo, kung bakit po, yung sinasabi nila, ang dahilan daw, it is because of vape, no? Alam mo naman na dito sa Pilipinas, yung chonke ay ipinagbabawal. Tapos magbe-vape ka ng chonke, misayad ka sa utak. 'Di ba? Ay nako. Kaya hindi mo isipin, parang naisip ko tuloy kanina ako. Paano ito kapag naaprubahan na yung medical marijuana? 'Di ba? So, sino-sino yung mga mag-e-enjoy dito? Alam niyo naman mga Filipino, masakit mang sabihin, pero ito po ay katotohanan na nako, marami ho ang aabuso pag nagkaroon na ng batas diyan. Di si Kitty, mag-e-enjoy na diyan. Magkakaroon na rin ng magiging legit na, magiging legal na yung mga pagbebenta ng mga chonke rito. Sisingitan na ngayon yan ng hindi po medical grade marijuana. Ayun, may bill kasi siya sa medical marijuana. O nga po meron nga siyang panukalang batas tungkol diyan, 'di ba? Kasama 'yan doon sa sa top 10 priority bills ni Robin Padilla. Kaya yung kanyang staff masyadong nag-a-advance. So siguro yung ebidensya na-flash sabi. Hindi kasi ganito yan, kung vape po yan, 'di ba? Kung vape yan kung vape yan, sasabihin lang na sorry kasi yung vape ko. Alam niyo, isang nabasa ko pong report niyan, o report ng media, ang dinadahilan po, amoy marijuana daw, amoy chonky daw, yung perfume ng toilet. That's right, 'di ba? Ang unang beneficiary niyan si Kitty. Hindi na tatakbo ng Thailand. Dito na lang makikipag-joint session na, 'di ba? Diyos ko, tuwan-tuwa rin yung mga taga-nito, yung mga taga-norte na nagtatanim niyan. Kasi, yan sinasabi ko sa inyo sinasabi ko mga kapatid, pag naging legal, dadagdagan to ng pang-aabuso ng mga Pilipino. So front lang, medical grade. 'Di ba? Kasi bakit tayo pinagpipilitan yung panukalang batas na yan, na illegalized yan? Gayong yan po ay ipinapayagan na ng batas. Nandun na yan sa sa Dangerous Drugs Board Act na ginawa, yung batas na yan. Nandun po yan as an exemption na pinapayagan. 'Di ba? Na gamitin for medical use only. Pero hindi for general consumption. Kasi kung wala ka namang sakit, mga ngailangan yan. 'Di ba? Kung gamot lang ang purpose noon. Tsaka isa pa, kinakailangan na i-advise ng doktor yan. Hindi, related sa nervous system mo yung sakit mo, lalo yung involuntary twitching ng muscles, yung biglang pumipilipit yung leeg, gaya ng aking kaibigan na bumibisita rito dati palagi sa bahay. Ngayon hindi na siya nagpapakita. Pero alam ko yan yung naging gamot sa kanya, may mga tumutulong sa kanya. 'Di ba? Pero hindi lahat ng tao nangangailangan nun. Ganun kaya delikado yan. 'Di ba? Pagka parang isang lata yan. It's like a can of worm. 'Di ba? Na binuksan mo, naku po. Hindi lang po uod yung lalabas, kundi pati alingasaw. Malaking problema ang idudulot. Ay nako. Some vape ang scent ay vanilla. Meron. Pero pagka-chonky naman, alam naman natin ang amoy yun, isa lang 'Di ba? Haluan nila ng vanilla. Pero di sana hindi po ganyan ang report. Hindi po amoy chonky. 'Di ba? Kung hindi ang report, may nagpe-perfume ng vanilla. Ay nako. Ayan, daming Pinoy ang magkakasakit ng Parkinson's disease. That's correct. Baka nga teenager pa lang, may Parkinson's disease na. Iba-iba trip ng naka-MJ. That's correct. May kapitbahay nga kami, baliw na Pagka naka-MJ, 3 araw walang kain. Pero busog sa mungis-ngis, nakaupo sa gilid ng bintana nila. Tawa lang ng tawa, ayun, nahulog. Pero biro, sa second floor, nahulog. Bintana ba naman, yung pasimano yung inuupuan Yung isa naman,
3 araw ding hindi kumakain. Ang trip naman po nun, Superman. Naku po, pagka naka-S yun, ay naka-S, naka 2 joints yun, aakyat ng bubong. Ayan na. Maghahanap ngayon ng mataas na lugar, saka tatakbo yung mga bahayan namin dikit-dikit, squatters area. Tatakbuhin niya yun. No, naka-feeling Superman, may cape pa. Ang ending, laglag. Awa ng Diyos, patay na siya. Diba? Yung isa naman, tamang emote. Pagka nakabatak, nako po, nandun sa sulok, nagngunguy-nguy. Depressed na depressed. Ay, nako. Oo, yun yung gamot ni Mark. Ni Mark Fernandez sa sakit niyang depression. Iba naman kasi iba yung pinayo ng doktor, nakakatulong talaga. Pero yung iba, 'di ba? Lalo niyan pagka na-legalize 'yan, nako, sasamantalahin ng marami 'yan. Oh. Okay, so iwan na nga po muna natin itong bataan ni Robin Padilla. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin. Kay Cheese.